lahat dyan. Wala nang pera Duterte eh. Naupo, walang pera. Kaya ba't hinahanapan ngayon si Inday? Yung boto natin, bali wala na. Boto na nila, ang iiral. Eh sabi ko naman sa kanya, eh kahit wala pa yung signature campaign na yan, sa kanila na rin ang susunod kasi po eh. Kahit hindi tayo nagkakaisa, hindi tayo, ay watak-watak tayo, di ba? Pero may sarili tayo. Malaya tayong bumoto. Meron kasi nananawagan ng VP Inday mag-resign daw bilang Deputy Secretary. Bakit mag-resignin? Wala namang ginagawang mali. O, ang dami naman nagagawa. Takot lang sila kasi tatakbo presidente sa 2028. Eh, hindi na pwede si BBM eh. Isang termino lang siya. Malakas kasi si Sara. Pero kami, Sara kami, Duterte. Atay niya. Ang rin namin yun. Ma'am, ano po masabi niyo sa People's Initiative na kumakalat ngayon na pipirmahan at magkakondo ng bayaran? Ay, wala kami na-encounter na gano'n. Dito nga wala kaming bayad. Dito kami lahat. Nanawagan lang. Kami. Gano'n din kay Marco dati. Isang tawag na sa amin. Kasi mga tatanda na namin eh. Mga Marcos loyalist kami. Pabor po ba kayo sa People's Initiative po? Oo, pabor kami sa papalitan charter. So, wag lang yung aabusuin. Wag lang yung magiging Prime Minister si BBM. Hindi na sila aalis sa pwesto. Hindi pwede yun. Kasi yun ang intention nila eh, maging Prime Minister. Wag na magkaroon ng election eh. Eh ganun po yung mangyayari, di po ba mawawalang power ng Presidente? Oh, kaya nga. Wala siya power. Hindi ba? Kaya, sang-ayon po ba kayo o... Na bababa na siya? Hindi po, yung po sa People Initiative. Hindi ba People Initiative pagpapalit ng charter change? Oh. Eh di ba isang termino lang ang presidente, 6 years lang. Hindi katulad noon sa tatay niya, tuloy-tuloy hanggat gusto ng tao binoboto. Sige. Siya 6 na taon lang manunungkulan. Hindi na pwedeng bumoto. Po kumandidato. Iba naman. Kaya tatakbo si Sara. So para sa inyo po ma'am, ano po yung mas pipiliin nyo na pagpili ng mamumuno sa ating bansa? Ang bumoto ka or yung sila lang ang pipili ng magiging yung mamumuno sa ating bansa? Tayo na mga tao, we are not allowed to vote, kundi sila lang. Sa akin, kung tutusin, dapat tayo boboto. Pero ang nangyayari, sa katotohanan, tumakbo kagawad. Ha? Nabenta kami. O, di ang nasunod, sila rin. Yung Comelec, nabenta. O, di ba? Kung tutusin, sila rin nasusunod eh. Hindi naman tayong mga bumoboto eh. O, kung yun ang gusto mangyari, talagang mangyayari. Ayun na nga, nangyayari na eh. Hindi pa na ipapasay yung signature campaign na yan eh. Kami, nakaraang eleksyon ng barangay. Election din ng Manila rito sa lokal. Ngayon lang ako nakakita sa tanda ko na to mula District 1 hanggang District 6. Tao ni Misco nanalo. Walang nalaglag. Sila lahat. So, 76 na ako Saka nakakita ganun. Sa partido mula buong Maynila, kayo lang nanalo. Dito sa mga viewers ko po, ang magiging Prime Minister si Tambaloslos, papayag po ba kayo? Tambaloslos si Martin Romualdez. Ay naku, hindi. Yan nga ang yan ang gumagawa ng gulo eh. Yan ang gumagawa ng gulo. Kung si BBM, walang problema kay BBM. Kasi naman sila ni Sara eh. Magkasundo sila. Yang Galamay na yan, tsaka si Lisa. Yan. Kasi ang ambisyosa yan. Gusto niya maging siya eh. Ma'am, ano po masasabi niyo sa, diba, nung bago umalis sa pagkandidat ng si BBM, kaya hindi raw pinansin ni First Lady Lisa Marcos si VP Inday? Siyempre, buko na rin siya eh. Buko na siya, alam na ni Sara ng pinagagawa niya. Buko na siya. Pero ako hindi ako agay sa mga alis-alis ni Marcos para sa kapakanan ng Pilipino yung nilalakad niya. So, magpupunta man sa ibang pambansaya para maglam-ilam talaga. At sa kapakanan natin pagbabago ng bansa natin. Eh, ayaw lang hindi ng tao. Kami
malawak yan. Alam natin kung ano yan. Ako mga Marcos loyalist. Lahat tayo naging Marcos loyalist ng election po eh. O 1965 pa lang. Ako trabaho rito. Kita ko dito. Panahon ni Marcos. 65 hanggang 68 dito. Ma'am, ano po din ang inyong masasabi doon sa napapabalitang ICC? Pag po ba ay nadawit si Ma'am Inday Sara, ano po yung suporta na magagawa nyo para sa kanya? Kasi po nandito kayo ngayon sa Inday Sara Movement. Basta't may proof na talagang may kasalanan si Inday Sara at meron silang ebidensyang ilalabas, bakit hindi kami papayag na mawala si Inday, naalis si Inday? Pero hanggat walang proof, ay hindi pwede. Sabi naman ni Inday kahit anong korte, basta dito sa Pilipinas, Pilipino ang maghuhusga, Pilipino ang maglilitis, makalitis siya. Wag lang sa Amerika, sa ibang bansa. Payag siya. O basta kami, supporter, kung mapapatunayan na may involvement si Inday, o bakit hindi kami mapapayag na mawala si Inday? Eh kung yun ang katotohanan, lalabas naman ang katotohanan eh. Lahat yan, kahit ibaon mo pa ng ibaon sa kalalim na di man yan, babaho yan, sisingaw yan. Lalabas ang totoo dyan. Antayin natin ngayon. Ano kung masabi nyo sa sinabi ni Tatay Digong na si PBBM daw ay gumagamit daw po ng illegal na drug? Eh problema na nila. Magpa-drug ko silang dalawa, di ba? Ako yung sabi ko, okay, demanda ni BBM si Tatay. Di ba dahil kasiraan niya yun eh. O bakit ayaw niya mag-move ng gano'n? Si Digong, may tagamot lang daw yun. Diba? Epekto na ng gamot. Kasi nga, di naman sila nagkakasiraan yan eh. Yung lang yung demonyong si Romualdez. Si Martin. Pero para sa inyo po, Madam, naniniwala po ba kayo na gumagamit ng fentanyl si Pangulong Bongbong Marcos? Ay, hindi. Si Duterte gumagamit po. Dahil may sakit dyan. No, kasi napanood din na sinabi ni Duterte na gumagamit din siya ng fentanyl. Ay, gumagamit ng cocaine. Oh. Naniniwala po ba kayo, ma'am? Naniniwala, di ba? Di ba? May mga signs na dahil, ganyan-ganyan. Eh, kung gano'n. Paano? Hindi man natin nakita. Makita natin yung dalawang mata na gumagamit siya, nagsasabi ng Duterte, gano'n. Ganun yun eh. Yung cocaine eh. Pulbos yung ginagano. Maniniwala tayo. Pero sa tala, kahit presidente pa siya dati. Ay, punta mo, hindi ka iniintindi ni BBM. Hindi siya pinapatulan mo. Bakit? Eh, wala katotohanan eh. Sabi niya, magtrabaho na lang tayo. Kasiraan ng bansa natin ginagawa. Naayos din. Pamamagitan doon. Apa. Naayos yan. Kasi wala na silang talagang ano sa akin. Ma'am, sorry to tell na ano po, dahil kay Sara po, ayan, tatay niya po si Tatay Digong. So tanong ko lang po, payag po ba kayo na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Ay, hindi. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng mabiyak yun. Matanggal yung Mindanao sa Luzon, Bisaya. Tapos walang Mindanao. Hindi pwede yun. Kasama Mindanao. Sarili ambisyon kasi ng Mindanao yun eh. Naniniwalay sila eh. Hindi mangyayari yun. Ma'am, ano pong pagkakaiba ng pamumuno ni dating Pangulong Duterte at BBM? Malaki. Malaki. Malaki yung pinagkakaiba nila. Bakit kamo? Nung panahon ni Duterte, walang pondo yan. Walang pondo si Duterte. Anong project na ginawa niya? Ang dami, di ba? Ilabas mo na rin yung nakalikod na nagpapawag ka. Tapos habang nandiyan, tatanawin mo.